Nang makilala ni Ivan Baldelli, si Brian Bremager, sa isang nightclub sa California noong 2009. Siya ay humanga dito, siya ay isang matangkad, nagwapong ex-marine, na nangako ng buhay na matiwasay, high living, at paglalakbay. Sa loob ng 2 taon, lumipat sila mula sa sunny Panama, at si Ivan ay patuloy pa rin sa pag-convince sa kanyang pamilya. Ngunit sa taong iyon, nawala siya ng walang bakas. At ang kanyang desperadong pamilya, ay gumugol ng 2 mahabang taon, upang tulungan ang mga awtoridad na mahanap siya. Nang matagpuan ang kanyang hiwa-hiwalay na katawan, sa gubat ng Panama, nagsimulang lumabas ang buong katotohanan, ang ginawa ni Brian kay Ivan, at sa kanyang aso. Halos hindi naramdaman ni James at Lillian, na nakuha nila ang hustisya para sa kanilang anak. At bago matapos ang kaso, binawian din ng buhay ang isa pa nilang anak na babae. At sinisisi nila si Bremager. Ito ang buong trahedya na kwento ni Ivan Baldelli. Si Ivan ay lumaki sa Southern California, kasama ang kanyang mga magulang, at 2 kapatid. Mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae, at isang nakatatandang kapatid na lalaki. Siya ang sanggol ng pamilya, noong panahong iyon. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay napakabata pa. Ngunit noong siya ay 14, ang kanyang ama na si James, ay nagpakasal kay Lillian, na kinuha si Ivan at ang kanyang mga kapatid, bilang kanyang sariling mga anak. Si Ivan ay malapit na sa kanyang ika-40 na kaarawan, nang makilala niya si Brian Bremager, sa isang nightclub noong 2009. Si Brian ay 62 taong gulang, at nagpakita ng isang uri ng kumpiyansa, na hinahangad ni Ivan, sa loob ng mga nakaraang taon. Si Ivan ay dumaan sa maraming uri ng mga trabaho, at mga relasyon. Ang lahat ng ito, ay hindi siya makaramdam ng kasiyahan, at nagnanais ng higit pa. Nang dumating si Brian, tila nakakita siya ng magandang kinabukasan. Siya yung tipong charming na nakakatawa, na laging napapalibutan ng mga tao, at kinikilig siya dito. Maaaring sabihin ng iba, na mag-ingat sa mga taong kaakit-akit, at sikat. Ngunit hindi mo talaga malalaman, kung ano talaga ang nasa isip nila. Ang ilang mga tao kapag umibig sila, nakakalimutan ang tungkol sa kanilang mga kaibigan, at pamilya. At ito ang lahat ng kanilang atensyon sa kanilang bagong pag-ibig. Hindi naman palaging ganito si Ivan, pero kay Brian, iba. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Nasasabihin niya sa mga kaibigan niya. Ngunit si Brian ay may problema, at hindi lang isa. Sa simula, siya ay ikinasal sa iba. Hindi alam ni Ivan na may asawa na siya, noong una silang mag-date. Nang malaman niya, galit na galit siya. Ayaw niyang magsinungaling, kaya sumulat siya sa asawa ni Brian. Pagkatapos nito, nakipaghiwalay si Brian, at patuloy na nakikipagkita kay Ivan, on and off. Pagkatapos noong 2011, ginulat ni Ivan ang kanyang pamilya, sa isang nakakabigla na balita. Sa sandaling iminungkahi ni Brian, na magsimula silang 2 ng bagong buhay sa Panama, handa na si Ivan na iwanan ang kanyang dating buhay. Ibinente niya ang lahat ng pag-aari niya. Dinala ni Ivan ang kanyang asong si Georgia, at ilang makinang panahi. At lumipad patungong Bocas del Toro, isang maliit na komunidad ng expat, sa Panama noong October 2011. Tumutugtog si Brian ng musika sa mga lokal na bar, at pinaplano ni Ivan na mag-venture ng mga damit. Ngunit ito ang unang pagkakataon, na ginugugol ng dalawang ito, na magkasama sa lahat ng oras, at hindi ito naging maayos. Ayon sa ilang ulat ng saksi, si Brian ay isang adik sa alkohol, at isang adik sa puting pulbos. Sa Panama, mas madaling gumamit ng mga ito kaysa ibang lugar. At para sa pag-uugaling ito, si Brian ay naging mas possessive, manipulative, at marahas, kaysa noong nasa California pa siya. May mga nakakita din kay Ivan na nagseselos at possessive kay Brian. At ito ang nag-trigger sa kanya, sa isang marahas na paraan. Si Ivan ay nagkaroon ng mga kaibigan sa Panama, na higit sa isang tao. Kung saan ay nagtanong sa kanya, tungkol sa mga marka sa kanyang mukha. Hindi naman nag-deny si Ivan, si Brian ang may kasalanan. Pero lagi niyang sinasabi, I can handle this. Ganito ang akala ni Ivan, kakayanin niya. Lumaban siya minsan, at binasag niya ang laptop ni Brian. Noong November 8, 2011, ang huling araw, na iniulat ng kanilang mga kapitbahay,
ang isang insidente ng karahasan sa tahanan ng dalawa. Pagkatapos ng 2 araw, ay naging tahimik na ang lahat, lumabas silang dalawa sa bayan, pero tinakpan ni Ivan ang mukha niya. Sa susunod na ulat ay sinasabing, si Brian ay mas marahas na sa kanya, pagkatapos niyang sirain ang kanyang laptop. Walang tigil si Ivan sa hindi pagtitiwala kay Brian, mula noong nalaman niya, ang tungkol sa asawa nito, o sa kasintahang si Christine. Kaya kahit pumayag siyang lumipat sa Panama kasama niya, kumbinsido pa rin siya, na niloloko siya nito. Sa kasamaang palad, tama siya. Nang suriin ni Ivan ang mga email ni Brian isang araw, natuklasan niya ang isang patuloy na pag-uusap, kasama ang kanyang dating kasintahan, na si Kristen Werkhoven. Katulad ng pangako niya kay Ivan, ay pinangako din niya kay Christine, na magsasama sila ulit. Nagkaroon pa sila ng isang anak na babae, na hindi alam ni Ivan o ng kanyang dating asawa. Noong November 26, ginising ni Ivan si Brian, sumisigaw ng napakalakas, at naririnig ng kanilang mga kapitbahay ang lahat. Hindi makapaniwala si Ivan, double life pa rin si Brian. At hindi rin makapaniwala si Brian, na pinapakialaman ni Ivan ang kanyang email. Ngunit bilang nag-aalalang mga kapitbahay, ay nakinig sila sa mga sigawan, hanggang sa mga kalabog, at pagkatapos ay biglang tumahimik. Pagkatapos nito, wala nang palatandaan si Ivan sa paligid. Sa kalagitnaan ng Disyembre, lumipad si Brian pabalik sa San Diego, nang tanungin siya ng kanyang mga kaibigan kung nasaan si Ivan, ang sagot niya, ay sumama ito sa ibang lalaki. Kinailangan din niyang bisitahin ang kapatid ni Ivan na si Michelle, para kunin ang truck na iniwan niya sa kanyang driveway. 3 linggo nang walang narinig si Michelle mula sa kanyang kapatid. Sabi ni Brian, nalaman na ni Ivan, ang tungkol sa sikretong anak nila ni Christine. Pagkatapos ng away, tumakbo siya kasama ng ibang lalaki, sa Costa Rica. Wala siyang alam sa kinaroroonan nito aniya. At dapat tumigil si Michelle sa pagtatanong, dahil hindi niya alam ang sagot. Pero alam ni Michelle at ng kanyang mga magulang, hindi nagsasabi ng totoo si Brian. Sinabi pa ni Michelle kay Brian, i-report niya sa pulis na nawawala si Ivan. Sabi ni Brian, huwag ka munang magmadali, subukan ko munang makipag-ugnayan sa kanya, sa pamamagitan ng email. Sa sorpresa ni Michelle, nakatanggap siya ng email mula kay Ivan, na nagpapaalam sa kanya, na buhay siya, at uuwi na siya, para sa karaniwang pagtitipon ng kanilang pamilya. Noong January 12, sumagot si Michelle, natutuwa akong nagparamdam ka na, pero nag-aalala ako, at gustong makasigurado, kung ikaw ba talaga yan, baka kasi may nagpapanggap lang na ikaw. Ngunit nanatiling nagdududa si Michelle, at gayon din ang kanyang mga magulang, na sina James at Lillian. Habang nag-email sila kay Ivan para makipag-usap pa, hindi na siya sumagot. At nang hindi na dumating si Ivan para sa January 12 gathering, natakot ang kanyang mga magulang ng husto. Nakakalungkot, umabot ng 2 taon, bago makumpirma nila ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga awtoridad ay natuklasan ang isang email, na ipinadala ni Ivan sa kanyang landlord sa Panama. Parang totoo ang kwento ni Brian, pero muli, nagduda ang pamilya ni Ivan. Pinatrack ni Michelle sa kanyang kaibigan ang email address ni Ivan. Nalaman ni Michelle, na ang mga email ay nanggaling sa California, kung saan nakatira si Brian Bremager. Noong unang bahagi ng 2012, nakatira si Brian kasama ang kanyang bagong nobya na si Kristen Werkhoven, nagpakasal sila, 2 araw pagkatapos ng kanyang pagdating sa California. Talagang parang walang sapat na ebidensya, na ginawa si Brian kay Ivan. Ito ay noong nagsampa si Michelle ng pinaghihinalaang pagkakas, habang ang mga awtoridad ng California, ay nakikipagtulungan, kasama ang Panamanian Police. Ang mga pagsasama-sama, ng saksi sa mga salaysay upang malutas ang kaso, ay isang nakakatakot na kwento. Ang huling pagkakataon na nakita siyang buhay ay nang makita sila ng isang lokal, patungo sa isang pantalan ng bangka. At sila ay nag-aaway, at hinihila siya ni Brian, sa braso, pabalik sa bangka. Ito ay sa parehong araw, na narinig silang nag-aaway, tungkol sa dobleng buhay ni Brian. Noong November 26, nawawala rin ang aso ni Ivan, at alam ng kanyang pamilya, na hindi niya ito basta-basta iiwan, para tumakas sa Costa Rica, kasama ang isang bagong lalaki. Gamit ang mga pekeng email bilang ebidensya laban sa kanya,
inimbitahan ng FBI si Brian, na magsagawa ng isang pakikipanayam. Dahil walang sapat na katibayan, para panatilihin siyang nakakulong, pinalaya si Brian. Samantala, lumipad sina James at Lillian sa Panama, upang ayusin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Araw-araw, naglalakad sila ng milya-milya, naghahanap lang ng clues. At magtatanong sa sino man, kung nakita ba nila si Ivan, habang walang mga saksi, na nagsasabing nakita nila si Ivan noong November 26, maraming tao naman ang nakakita kay Brian, na bumibili ng mga inumin sa halos lahat ng bar. Pagkatapos, nagdiwang siya. Si James at Lillian, naisip nila, kung bakit hindi alamin ng mga awtoridad, ang ilang mga binili ni Brian sa Costa Rica, mula sa card ni Ivan, una nilang ipinapalagay, totoo ang kwento ni Brian. Ngunit nang imbestigahan nila ang mga tiket sa eroplano ni Brian, noong December 2011, natuklasan nila, bumalik siya sa San Diego, sa pamamagitan ng Costa Rica. Siya ang gumagastos ng pera ni Ivan sa lahat ng oras, nagsusumikap, upang lumikha ng isang alibay, para sa kanyang sarili. Maaari kang magtaka, kung bakit ang isang tao, na nagmamay-ari ng isang machete sa unang lugar, at dalhin ito, kapag lumilipat ng mga bansa. Ito ay natuklasan, nang ang lokal na Panamanian, ay nag-post ng machete para ibenta, sa isang website. Nakita ni Brian ang ad, kaya nag-login siya para mag-post ng komento. Akin talaga dati yan, binili ko sa States, bago ako lumipat dito, huwag mag-alala, isang stripper lang ang naputol ko dito, kaya hindi ito halos ginagamit. Hindi ito naging nakakatawa, sa anumang konteksto. Nang nalaman kung ano ang ginawa niya sa machete, at nang nalaman ng FBI ang komentong ito, hinanap nila ang machete, at dinala ito sa US, para sa lab testing. Sa kanilang pagtataka, ito ay malinis sa DNA. At sa isang taon sa kanilang desperadong paghahanap, sina James at Lillian, ay napilitang umalis na sa Panama. Kinailangang maospital si Lillian, pagkatapos ng mental breakdown. At sa parehong oras, na-diagnose na may breast cancer ang kapatid ni Ivan na si Michelle. Ang buong pamilya ay labis na nagdurusa, dahil sa stress sa paghahanap kay Ivan. At si Brian, ay naglalaro ng golf, at ipinagmamalaki ang tungkol sa pagkakaroon ng pangalawang baby, kasama si Christine. Ngunit noong 2013, sa wakas ay maaaresto siya, sa hinalang. Ito ang maaaring gawin ng FBI, para alisin siya sa mga lansangan, bago nila magamit ang tumataas na ebidensya, para magsampa ng mas seryosong kaso. Makalipas ang isang buwan, noong August 29, 2013, isang mahirap na balita ang nagpagulo sa Panama, at sa US. Ang forensic expert sa Panama, nakilala ang isang bungo ng tao, na natagpuan sa bansang Central America. Tulad ng nawawalang babaeng Amerikana, na si Yvonne Baldelli, na nawala 2 taon na ang nakakaraan. Isang backpack ang natuklasan sa Panama Jungle, ng isang lokal na residente. Ang mga awtoridad sa Panama, natagpuan ang bag na naglalaman ng mga kalansay, at ilang damit. Ang ulo ni Ivan ay isinilid sa isang duffel bag, at iniwan upang mabulok sa gubat. Lahat ng mga buto na natagpuan ng mga awtoridad, ay nagkaroon ng malalim na hiwa sa kanila. At nabawasan si Ivan ng ilang piraso. Nang mabalitaan ni Michelle, ay sumasailalim na siya sa heroang treatment, with a pessimistic prognosis. Ang sakit ng balita, ay nagambag sa kanyang humihinang kalusugan. Ito ang isa sa mga pinaka-tragic na bahagi ng kasong ito, ang kapatid ni Ivan na si Michelle Valenzuela, ay na-diagnose na may cancer sa suso, noong panahong iyon, na siya ay desperadong hanapin ang kanyang kapatid. At desperadong mahanap ang hustisya para sa kanyang kapatid na babae. Hindi niya inaalagaan ng maayos ang sarili niya. Sa sobrang tutok niya sa kapatid, may namis siyang bukol, sa dibdib niya. Nagmetastasize na ang cancer ni Michelle sa utak niya, pero gusto pa rin niyang lumaban, para makulong si Brian. Kaya kailangan ng FBI na kumilos ng mabilis. Namatay si Michelle noong araw na iyon, pagkatapos ng kanyang pahayag. Natupad niya ang kanyang tungkulin, sa pagkamit ng hustisya sa kanyang kapatid. Habang nasa kulungan si Brian, na naghihintay ng paglilitis, at itinatanggi pa rin ang lahat. Ipinadala ng FBI ang kanyang machete at suriin ng isa pang beses. Sa pagkakataong ito, natuklasan nilang naaalis ang hawakan nito.
Inalis nila ang hawakan, at nalaman na may dugo, sa ilalim ng hawakan na may parehong DNA, ni Ivan Baldelli. Doon lamang si Brian nagsimulang makipag-usap sa kanyang mga abogado, nang iharap sa kanya ang ebidensya. Sinabi ni Brian, na pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang dobleng buhay, binantaan siya ni Ivan ng isang kutsilyo, hinawakan niya ito, at inilagay sa kanyang likod. Sa sandaling napagtanto niya, wala na si Ivan. Napagtanto niya, na kailangan niyang itapon ito sa gubat. Upang magawa iyon, kailangan niyang putulin siya, upang maging maliit, at magkasya sa isang backpack. Kaya ginamit niya ang kanyang mamahaling machete, sa banyo. Pagkatapos ay kinuha rin niya ang buhay ng kanyang kawawang aso. Ang mga labi ni Georgia, ay hindi na natagpuan. May iba pang natuklasan, kung paano gumawa ng liham si Ivan sa dating asawa ni Brian, na inilantad ang kanyang mga kasinungalingan, nag-draft siya ng isa pa, para kay Christine. Kung ang email ay nakarating kay Christine, alam ni Brian na hindi siya makakapagsimula ng bagong buhay kasama siya. Kaya ayon sa mga taga-Ozeg, hindi kailanman benantaan ni Ivan ng kutsilyo si Brian, sa halip ay binawian niya ito ng buhay, para pigilan itong sirain ang mga plano nila ni Christine. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kasinungalingan ng isa pang beses. Pagkatapos, nasentensyahan siya ng 26 na taon sa bilangguan, baliwala kung tatanungin mo ang pamilya ni Ivan. Maaalala si Ivan, bilang isang masayang mabait na tao, na umibig sa isang halimaw. Si Brian Bremager ay maaalala magpakailanman, bilang isang halimaw. Siya ay nasa 80 taong gulang, kapag siya ay makalaya kung sakali. Samantala, maaaring subukan ng pamilya ni Ivan na makabawi, ngunit hindi ito magiging madali. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.